Mayor Alice Guo, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayon dito sa Pilipinas. Sinasabing isang simpleng mamamayan at Filipino citizen, however na link sa maraming mga money laundering sa Singapore na bago lang na-discover. At according to Rappler, meron po silang na-discovering almost 19 million worth of mga 12 vehicles. Isa dito ay isang McLaren luxury car. So kung ikaw simpleng mamamayan ng Pilipinas, pwede naman maging mayor, pero yung una niyang mga negosyo daw ay piggery at nakatira sa farm. Pero bakit ang daming mga butas sa mga rason niya at pagkatao niya, especially sa paglaki niya? Walang matinong birth certificate, pwede natin pag-usapan yan mamaya, at marami pang iba. First na detalye, yung marriage certificate ng parents niya not existing. At ito pang mas matindi, walang birth certificates ang kanyang ina at ama. So, there's a theory na yung kanyang ina at ama are probably fictitious mga tao, meaning non-existent na mga tao. Walang record ng kasal ang parents niya, walang birth certificate. Imagine mo yon? Bakit yung birth certificate niya, bakit late registration din si Mayor Guo? Second, may 3 anak pala ang kanyang parents at kasama nga dito si Mayor Guo. Yung 2 mga na-mention na mga anak niya ay naging mga kapatid niya na kasama na niya always. Marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Ha? Itong 2 taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Second, may 3 anak pala ang kanyang parents at kasama nga dito si Mayor Guo. Yung 2 mga na-mention na mga anak niya ay mga kapatid niya na kasama na niya always in their travels going to China. And bakit? Yun. Hindi niya inaamin na meron siyang mga kapatid. Sabi pa niya, ayaw na niya daw ma-involve yun. Ay, grabe naman yung mga rason ni Mayor, ano na ba talaga? Yun, di ba? Third, sabi niya, siya na mismong nag-amin na ang kanyang ama is a Chinese national. Please, be careful, yung hindi pa nakakalam na masyado. Chinese and Chinese national are different. Pareho ng like, I'll be Filipino, but maybe I'm not a Filipino citizen. So when you are Chinese national, you are a citizen of China and a Chinese. But if you are Chinese, pwede ding hindi ka Chinese national. So, yun po. And sabi po ng batas ng China, hindi pwede dual citizen. So, imposibleng yung ama niya is both Filipino and Chinese citizen dahil hindi po inaalaw ng batas ng China yun. So, it's either Chinese national ka or Filipino citizen. Ang problema dito dahil sabi niya Chinese national daw yung ama niya, paano naging Filipino citizen na ang nakalagay doon sa birth certificate niya, di ba? Hindi daw niya nakilala yung mother niya, sabi niya. So, ibang kwento naman yan. Next question. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na 3 sagot ay nasabi niyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po.
Fujian. So tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport? Pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya. So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Your Honor, ayoko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, eh dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po naming lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, so pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration. Well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiiral na konstitusyon nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So, how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Yun. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Now, pinakwento ni Senator Loren Regarda ang buhay niya when she was growing up in the farm. Medyo nainis ang mga senador dito, nagalit na si Senator Loren Regarda dahil paulit-ulit daw ang sagot niya. Para na siyang robot. Hindi ko po alam, sinasabi niya parate na paulit-ulit nga talaga yung mga sagot niya na sa farm. Pakinggan natin, panoorin natin to. Anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? And it's about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However, No, we're not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador.
hindi po naging normal po yung I'm not buhay ko asking po. normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Opo. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Lisa, tell me about your childhood, right? Survey in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po, tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay, hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Hokkien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala, maganda nga, marami. And lastly, Senator Tulfo. Medyo nainis na rin si Senator Tulfo dahil hindi raw marunong si Mayor Alice magkapangpangan. Marunong lang daw siyang magtagalog. Paano nangyari yun? Kung doon siya lumaki, hindi ka marunong magkapangpangan? Imposible naman po yun. Di ba? How can you resist learning a language? That's impossible. I don't know what field that is in science, but maybe I think also in sociology and psychology, hindi po yon tugma. It's never tugma. Mayor Go, marunong ka magkapambangan. Konti lang po yung alam ko po. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo. Of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years. So mamaya po, Madam Chair, Yes, marami akong Rafi. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Yun po ang mga kaganapan sa Senado at sa Pilipinas patungkol sa isang Chinese na mayor. Yes, alam, establish natin yon, Chinese na mayor, but we're still proving if she is a Filipino citizen or a Chinese national. Abangan natin ang mga kaganapang ito at sobrang magulo na talaga ang mga nangyayari sa Pogo at ang dami ng mga reports tungkol dito. Nakakabahala na, nakakakamba na ang mga nangyayari about Pogo in the Philippines.